sinabi ko na, pag ganyan mo, dadalhin mo si taas ang kamay. Okay? At ito pong kaliwa mga kaibigan, dito po malapit sa siko. Okay? Tingnan nyo, ganyan. Pagtaas ng kamay nyo, itong kaliwa, back up po to malapit sa siko dahil ito po ay nakanda na atake. Ayan, mari kang susuntok. Mari ka din na matapos ka magdipinsa ay hawak ka sa siko. O, bigan pag ganyan, punta ka dito, pagtaas mo sa kamay. So, gusto natin ipatipas ang suntok sa kanan. Matapos natin magdipinsa dito ng kaibigan, mag-neutralize tayo, di ba? Pag ganito mga kaibigan, ang neutralize po, pag dipinsa natin, ikot po ito, itong blade ng kamay, ikot po ito, tapos hawakan natin dito sa wrist. Okay? Sabay, hila. Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po si Master Jupiter Legaspi upang bigyan ko ng follow-up application ng aking Young Style Tai Chi Chuan mula kay Yang Jingming na Grass Sparrow Steel. So nakita niyo sa isa kong vlog na kung paano ba gagamitin ang ating mga martial application ng Tai Chi ng Grass Sparrow Steel. Okay, dahil dito po tayo matututo sa paano huhulihin ang suntok. Malakas na suntok mga kaibigan na hindi ka na gumagamit ng masyadong malakas. Okay? So ito po ay soft style, way of nature. Sa ngayon mga kaibigan, hindi ko sinasabi na kung ikaw ay isang master ng kung anong martial arts ka, maring ikaw ay karate master, ilang dan ka na, kahit 8 dan, 12 dan, ikaw ay isang red belter, na itatapon mo na ang iyong kalaman dahil tinuturoan ka ni Master Jupiter Legaspi. Okay? So, maring ikaw ay isang taekwondo, aikido, shaolin o anuman, dahil ito po ay maidaragdag sa inyong kaalaman para kung kayo ay naglalais na maging pinakamagaling, ito na ang pagkakataon na ikaw ay magiging magaling. So, kung ikaw ay nasanay sa pagdepensa ng outside block, ayan. So, ito naman natin, tawag natin outside block. Dahil, kung ikaw ay nakapag-sparring, nasasanay ito, hindi ko na sinasabi na huwag mo na itong gamitin. So, dahil dito po ay hahaluin natin. At, alam nyo, i-categorize lang natin ang suntok. Lalo na sa Wing Chun mga kaibigan na ang sa Wing Chun ay kinikilala natin ang suntok na pipigilan ang suntok yung premature pa o hilaw pa ang suntok. Okay? Kung hilaw pa ang suntok nga rin kakasimula pa lang ng suntok ay pipigilan mo na at gagamit ka ng stop hit technique. So, ganito po nangyari. Kunwari pag ganyan pahila pa lang o simula pa lang palabas, so hindi pa maximum or pinaka-major o pinaka-maximum attack ay ipigilan mga sa pagitan ng pagpigil. Okay? Hindi ko sinasabi na gagamitin mo ito sa pinaka-maximum na dahil kailangan talaga ng kunting pag-atras. Okay? Gumamit ka ng atras dahil paring hindi mo muna magagamit ang pag-atras, gagamitan mo na ng ibang style tulad ng Aikido or Judo. Dahil sobrang lakas at kailangan na talaga na gagalaw ang inyong katawan. Sa ngayon muna ay hindi pa naka-maximum. So, ang Wing Chun po ay naka-reserva pa ganyan. Okay? Tinatawag itong Tansaw. At ito naman ang Buksaw. Okay. Ulitin ko. Ito po ay sa Tansaw muna, sa Wing Chun na tinatawag natin na Tansaw. Buksaw. Okay? Meron ring Bongsaw or Wansaw. Yan po ang mga pangalan na forma ng Wing Chun na ihahaluin natin sa ating Tai Chi Chuan na Grass Sparrow Steel. Paano naman? Ito po ay magiging backup ng Grass Sparrow Steel. Paano naman? Tulad ng tinuturo ko last time sa inyo, review muna natin ang Grass Sparrow Steel sa basic exercises pala for health purposes. Ganito po mga kaibigan. Ayan. Taas ang kamay. Hilain. Tadin sa ibaba. Ito po exercise. Tapos, harap ka sa kanan. Tapos, una itong ikot ang kanan na paa. Sunod na kaliwa. Ayan. Pag dati dito, harap ka sa kaliwa. Okay, pag ganyan lang. Okay. Review natin. Isa.
Dalawa. Tatlo. Apat. Okay, yan po ang grass prostil sa health purposes. So, tinuturo ko sa inyo ng grass prostil ay sa actual ay nakaharap ka. So, magsimula naman tayo sa kalaban na sumusuntok gamit ang kanan. Okay? Kanan muna. At kanan din ang paa. Tulad na sinasabi ko na pag ganyan mo, dadalhin mo si taas ang kamay. Okay? At ito pong kaliwa mga kaibigan, dito po malapit sa siko. Okay? Tingnan nyo, ganyan. Pagtaas ng kamay nyo, itong kaliwa, back up po to malapit sa siko dahil ito po ay nakanda na atake. Ayan, mali kang susuntok. Mali ka din na matapos ka magdipinsa ay hawak ka sa siko. At dito naman, ang back up ay maaring gagamitan natin ng Wing Chun. Tama po yung narinig mga kaibigan, hinahaluan ko po ng Wing Chun. Okay? So, maaaring pagsuntok ng kalaban, ayan, tulad ng sinasabi ko na hindi masyadong epektibo ang kapag nakarap pa lang, pupunta ka talaga dito. Okay? Tapos, sa pagdipinsa pa lang, ganito po mga kaibigan, pag ganyan, punta ka dito, pagtaas mo sa kamay. So, gusto natin ipatipas ang suntok sa kanan. Matapos natin magdipinsa dito mga kaibigan, mag-neutralize tayo, di ba? Pag ganito mga kaibigan, ang neutralize po, pag dipinsa natin, ikot po ito, itong blade ng kamay, ikot po ito, tapos hahawakan natin dito sa wrist. Okay? Sabay, hila. Okay? Hihilain natin. Dahil tulad ng tinuturo ko sa inyo, kapag ang unang atake, kapag nahawakan mo sa kamay ay, kapag hinihila mo ay mapigilan ang pangalawang pag-atake ng kalaban tulad ng pagsuntok. Ganyan, hindi makatake ang pangalawang suntok, hindi makasipa. Dahil hinihila mo, paring hihilain mo pababa or pa tuwid. Okay? Pari ding paikot. At ngayon, dito muna tayo sa technique ng ating pag-atake ng kalaban dahil hinaluan din natin natang judo. So, para sa mga hindi pa nakalam dito, ang technique ng judo ay magkapareho ng technique ng Tai Chi Chuan at saka Aikido. Paano naman? Dahil maaring magkapareho dahil dadalhin na natin ang suntok ng kalaban sa kawalan at second option is dadalhin natin sa disadvantage position ang kalaban. Ibig sabihin yung i-distract natin ang balansi ng kalaban. Tama po niya ang inyong narinig. Sisirain muna natin ang balansi ng kalaban bago natin gagamitin ang ating mga teknik dahil magkapareho din ang teknik na Aikido, sa Judo at Tai Chi Chuan at sa Jiu-Jitsu. Okay? Sisirain ang balansi ng katawan. Ang unang teknik ginagamit natin ang paghila ng kamay. So ganito po ang paggamit ng cross prostel, ganyan. Pag nahawakan natin, dapat hindi ka gagamit ng lakas, maganyan. Kung dito ang pwersa ng kalaban, ayan, iwas ka talaga dito, ayan, iwas ka, ayan. Pag nahawakan mo na, tulad na sinasabi ko na, dito ang kontak, hihilain mo, ayan. Suportahan mo ng kaliwa, dadalhin mo, ayan. Subukan natin, pag ganyan, pag hila mo na dipinsa mo na, hihilain mo ng malakas, ayan. Dapat dito ang kaliwa mga kaibigan, nakahawak sa siko o sa balikat, ayan. Ganito po. Subukan natin pag ganyan. So, maaari kang pupunta dito, ayan. Pupunta muna tayo dito. Okay? Ganito po, hindi ka basta-basta pag ganyan. Okay? Pupunta ka tagas tagiliran. Exercise tayo. Handa na kayo? Isa. Ayan. Pagkatapos mo magdipinsa, dahil malakas yung suntok, dapat, maaari, atras ka. Ayan. Dito ang iyong kanan. Hilain. Ayan. Ulitin natin. Exercise tayo. Isa. Ayan. Ganito pong defense na kaibigan. Ulitin natin. Isa. Ayan. Dahil ang teknik mo ng judo mga kaibigan, categories ito ng dalawa. Ano naman ang teknik? Ang isang teknik po ay nakapattern sa straight line. Okay? Ibig sabihin straight line,
Nagmula sa north, papunta sa south lang mga kaibigan. Yun ang straight line. Pari parang cartwheel pag ganyan. Pag dipinsa mo, pari mo hilahin dito at ikot dito. Ayan. Yan po ang straight line. Mari din tayo gagamit ng pag judo pag ganyan. Mula sa north, papunta sa south. Ganyan lang. So north to south, yun lang ang straight line. At pangalawang technique yung po ay yung along the curve line. Ibig sabihin ng curve line ay parang pabilog. Kunwari, pag dipinsa mo, ikaw ay nakaharap sa north. Okay? Curve line mo kayo parang ganyan. So, iikot ka. So, maaaring nakaharap ka ngayon sa north, harap ka sa east, hanggang sa south. Pag ganyan, mga kaibigan, pag dipinsa mo, pari mong iikutin ang kalaban. Ganyan po mga kaibigan, ang along the curve line. Technique ay parang ganyan. Ayan. So, ngayon, ang gagamitin natin ang along the curve line. Okay? Pag dipinsa natin, dito tayo gagamit ang paghila dahil maaari tayong atras itong kanan, maaari din tayong atras ng konti, abante naman ito para maikot natin yung kalaban. Okay? Parang nakapitsinyor lang. So pag dipinsa mga kaibigan, atras ka, abante naman ito para gawa ka ng teknik ka parang kumpas. Ayan. Ulitin natin. Pag ganyan po, dipinsa, atras. Ayan. So, tulad na sinasabi ko sa inyo, pag ganyan, maaari tayong atras, maaaring ikot natin along the curve line, or pag ganyan, along the straight line. Ayan. At paano naman magamit ang Wing Chun mga kaibigan? Pag ganyan, siyempre naman, pag ganyan, hinihila mo. Atake ng kalaban at may mga atake na hindi muna mapigilan na gagamit ka talaga ng pang close range pag ganyan. Gamit ka ng tansaw. Okay? Pag ganyan, cross tail, dahil bukas na bukas yung katawan, dito ka. Okay? Dahil ang Wing Chun po mga kaibigan ay panandalian lamang gagamitin dahil kapag nalapitan mo na ang kalaban, huwag ka nang atras dahil ang ating intention po ay zero space. Okay? Walang espasyo na dahil gagamitin natin ang ating grappling technique ng jiu-jitsu sa malapitan hanggat madadala natin ang kalaban sa lupa. Sa ground fighting. Okay? Dahil ang ground fighting po ay tinatawag na grappling at okay mga kaibigan, ang ating mga technique ng judo ay may tatlong classification. Yung hold down. So, try to research po sa inyo ang technique ng judo ng hold down. Yung hanawakan muna ang kalaban para hindi makagalaw. Mayroon ding strangle. Ang strangle po yung iniipit mo ang dalawang joint ng kalaban at maraming technique tayo dyan gagamitin. At ang pangatlo naman ang shoulder, elbow and elbow locks, yung tinatawag natin na kumuloy ginagamit sa ating combat techniques, parang binabalian ng mga siko at tuhod. Kaya mga kaibigan, pag ganyan mga kaibigan, maaaring ikutin natin ang kamay ng kalaban para maganyan. Okay? Kapag malak mo dito, strangles na yan. Okay? Yan po mga technique ng strangles. At ngayon mga kaibigan, pag ganyan, pag dipinsa natin, tulad ng sinasabi, kumari tayo mag ward off. Okay? Itatapon natin ang kalaban palayo dahil pag napupiglas ay hilain ng kamay ng kalaban para maitapon. At ngayon, tulad ng sinasabi ko, meron din tayo mga technique ng parang Muay Thai dahil sa malapitan ay gagamit tayo ng tuhod. Para naman, pag ganito natin mga kaibigan, pag ikot natin, maaari tayong, pag matapos ang hilahin, maaari tayong gagamit ng tuhod. Okay? Ulitin natin pag ganyan. Dahil maaari na tayong hawakan ng balikat o ang kamay, maaari tayo ng siko at ganyan. Gagamit tayo ng clinching. Okay? Subukan natin. Pinsa, hila, hawak, tuhod. Ayan. Isa pa. Dipinsa, hawak, at tuhod. Ayan. Isa pa. Dipinsa, hawak, clinching, tuhod. Okay? Pari na natin pag dipinsa pag ganyan mga kaibigan, gamit tayo ng siko. Okay? Ulitin natin. Pag dipinsa, hawak, hawak ng siko at gagamit tayong siko. Ayan. Isa pa. Cross tail, hila, hawak, at siko.
Okay? Maaari pag ganyan ang kaibigan, pag depensa mo, pag hawak, maaari ka ring hilahin mong kamay dito at atake na kang siko sa ilalim ng kilikili. Ayan. Ganito pong kaibigan. Pag depensa, hila, sisikuhin ang ilalim ng kilikili. Pag ganyan mga kaibigan, maaari kang sisipa sa tuhod. Okay? Okay, isa pa. Pag depensa, hila, sipa sa tuhod. Okay? Maaari rin pag depensa, sipa sa tiyan. Okay? Maaari ka pag depensa, roundhouse kick. Pag ganyan mga kaibigan, tuloy na sinasabi ko na may mga teknik na along the straight line. Pag depensa mo, maaari mong itapon ng kalaban pag ganyan. Parang cartwheel. So, ginala mo sa itaas, tapos hilahin mo dito. So, sa tagiliran, pag ganyan mga kaibigan, depensa, hila, dito mo, hilahin mo pababa. Parang mahawak ka ng malaking gulong. Subukan natin sa tagiliran. Isa. Ayan. Dalawa. Ayan. Tatlo. Okay. Yan lang muna ating technique mga kaibigan. Tutukan at subaybayan nyo ang iba pang mga videos ko. Sana inyong naintindihan at mas marami pa kong ituturo sa inyo. Maraming salamat hanggang sa susunod. Huwag kalimutan subscribe kung bago ka pang sa channel. Maraming salamat. See you next time. Bye-bye.